Maritesan lang ho. 'Di ba? Ang mga taong ganyan, mga walang takot sa Diyos, sabi ni Pampanga po, o 'di ba? Sinisiraan nila si PBBM, sila tuloy ang nakakahiya sa mata ng tao. Para tuloy sisirain na sila ng ulo sa nasisiraan na sila ng ulo. Oo, 'di po ba? Well, 'pag nakasuhan 'to, wala na naman, lungkot na naman. Sasabihin alam niyo sasabihin nila, pinupulitika. Naku, yung mga nagsasabi ng mga katotohanan, yung mga naghahayag ng mga katotohanan, kinukulong nila, kinakasuhan nila. Paano mo ba namang hindi kakasuhan? Ang lalakas mag-effort na magpakalat ng mga fake news. Nung nakaraan, sino? Binibiktima nila, ang biniktima nila, si General Torre. Nakasuhan ho yun, ha? Natuloy ho yun, mga kababayan. Oh, sumunod, sino po ang biniktima? Si Ombudsman Boying Remulla. Oh. Na ngayon po, yung dalawa na yon parehas malakas. Ayoko na lang po sabihin na may nakarma sa kanila eh. Dahil sa kanila, dahil yung mga um yun, tingnan mo yung mga ano nila, yung mga nasa linya nila, nasa side nila, yung mga pinagkukuha ho. O, di ba? Ang hilig nila sa ganyan. Tayo po, yan, kagaya nila Chris Iulo, kagaya po nila Boss Mike Cervera, nila Mima Alicia, hindi ka makakarinig dyan ng sana mamatay na tong leader na ito. Sana kunin na ni Lord itong leader na ito. Sana bawian na ng buhay. Hindi ho kayo makakarinig. Si Jake Magnus, hindi ho kayo makakarinig. Sa mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na bawian ng buhay, na humiling ng ikapapahamak ng ibang tao, hindi ho. No? Yan naman po ang hangang-hanga ako doon sa mga vlogger na kagaya natin na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyernong ito. Hindi, sila, putik na yan. Talaga iraratay ka, ihiga ka sa kabaong. Makapag-fake news lang po. Gigil na gigil. O, di po ba? Anyway, boss, si Boss B, si Boss B, tingin ko naman yung kaso ng NBI, lulusot na yun eh. No? Pero kung makakasuhan, kung dahil dito, sagarin na ho, mga bossing. Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, pag naligaw sa lugar ko, si Tapyas ididiretso natin ang pagtapyas hanggang noo. Uy, nandyan na si Alaga, oh. Di ba? Sabi ni Alan Paulino, dami pa rin ng fake news. Biruin nyo nga yung huling fake news nila. Alam nyo kung ano? Nakabili daw po ang Davao. Nakabili daw ho ang Davao, mga kababayan, ng ano ba, gasolina ba or kung whatever. Nakabili ang Davao. Doon daw po sa Brunei. Aba, sabi ng mga taga Davao na siguro sa City Hall yun, wala pong katotohanan na nakabili po ang Davao ng gasolina. Wala na po. Ganyan na lang ang lakarin nila. Paano ba naman ho? Kasi mga kababayan, wala silang makita na magandang gawain o magandang idudulot etong mga kapwa nila, mga DDS, etong mga politiko na hinahangaan at sinusuportahan nila. Kaya ang gagawin para kumbaga sariling effort na ng mga DDS gawan ng fake news para pagmukain po na mabuti sila. Na pagmukain po wala nang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ang hindi fake news kung nung isang araw lang, kahapon lang, yung 7 milyon na ipinagbabawal na gamot sa Davao, natiklo. Yun ang hindi fake news, mga bossing, no? Na ang patuloy at laging sinasabi ng mga DDS, number 1 o safest city in Southeast Asia, ang Davao. Meron po bang safest city na napakadami pong nahuhuling ipinagbabawal na gamot doon sa lugar na yon? Hindi safest city ang tawag dyan. Di ba? Tapos nagmula pa dyan yung presidente na halos ang pinambungad, na halos ang laging sinasabi o halos tinutukan
nung panahon ng administrasyon niya ay tokhang. Pero nabubuko na napakadami na ipinagbabawal na gamot diyaan sa Davao daw ho, mga boss. 'Di po ba? Ngayon ho, mga kababayan, sa Davao din, kung maalala nyo, may nahuli eh, 'di ba? Na pagawaan ng mga pekeng ano, pagawaan ng mga pekeng birth certificate at ang kanilang mga, kliyente, kanilang mga, customer ay mga Chinese daw po, mga bossing, 'no? Bakit gano'n? Eh, siguro kukuha ng mga, pekeng mga birth certificate para makabili ng mga, lote sa Pilipinas yung mga Chinese. Mahirap po kapagka yung ganyan na, eh, 'no? Yung mga Chinese, pepekein, mga bossing, layo ng content sa title mo, Boss Borlasoy. Naku ng putik naman 'to, 'di maghintay. Mamaya si Sarah, ha? Eh, papainitin muna kita, babadtripin muna kita, diyaan ka lang, wag kang aalis diyan, 'no? Uunahin muna natin etong spy, 'no? Etong spy, mga kababayan, na nagfi-feed sa Chinese. Eto, ha, para ho sa akin mga Boss Chief Amo, sir, halos baka kagaya 'to ng Vice Presidente. Mabuti na lang yung Vice Presidente natin tinanggal nila sa National Security Council. Oh, 'di ho ba? Bakit? Eh, kung hindi mo tatanggalin yun tapos nakikita mo, yung mga sinasabi ng Vice Presidente, eh, halos parehas nung mga sinasabi ng mga ng China. Baka siyempre papasok sa isip mo, sa utak mo na baka yung mga, baka impormasyon ng Pilipinas, eh, ibinabato ng Vice Presidente doon sa China.